Hihigpitan ng pamahalaan ng pagpapasok sa Pilipinas ng mga balikbayan mula Middle East na wala pang medical clearance sa Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus o MERS-CoV. Para mapadali raw ang pagbabantay, hihingan ang mga embahada ng Pilipinas sa gitnang silangan ng listahan ng mga Pilipinong sinusuri para sa MERS. May report si Steve Dailisa. Hindi biro ang bantang dala ng sakit ng Middle East Respiratory Syndrome o MERS sa buhay ng mga Pilipino. Kaya naman ang ating gobyerno maghihigpit sa mga Pilipinong galing Middle East na uuwi sa Pilipinas. Hihingan daw nila ng listahan ng ating mga embahada sa Middle East na mga Pilipinong sinusuri para sa MERS coronavirus o MERS-CoV. Let's say you were examined for a test in any of those areas doon, whether it's in Jeddah, in Dubai or Abu Dhabi, hindi ka dapat makaalis unless or until such time that the test is negative. Ang payo naman sa kanila ng Malacanang, sumunod na lang sa preventive measures at quarantine procedures ng Department of Health. Travelers returning from the Middle East are advised to fill out the quarantine forms, providing detailed contact information to facilitate subsequent tracing if needed. Patuloy ang panawagan ng ating gobyerno sa mahigit 40 pasahero ng Etihad Airline Flight EY424 na makipag-ugnayan na para maobserbahan kung positibo sila sa MERS-CoV. Sa ngayon, mahigit 250 pa lang sa 414 passengers ng EY424 ang sumailalim sa nose at throat swabbing. 221 sa mga nagpatest negatibo sa virus. Kabilang ang 17 sa Bulacan, 4 sa Capiz at 4 sa Negros Occidental. May 31 pa ang naghihintay ng resulta ng test. Sa ilang ospital gaya ng Research Institute for Tropical Medicine o RITM, may nakalaan ng isolation ward para sa mga hinihinalang tinamaan ng MERS coronavirus o MERS-CoV. Nasa code white kami ngayon. Ibig sabihin, yung RITM ay tumatanggap ng mga referrals for patients who are suspected of having MERS-CoV. Naka-personal protective equipment sila para syempre may protection sila sakaling magpositibo yung suspected case. Ang gagawin nila sa akin ngayon ay nasopharyngeal at oropharyngeal swab test. So gamit itong swab, ipapasok sa ilong ko. Gawin na po natin. Okay, tilt. Okay, relax. So, relax po. Sorry, medyo masakit. Opo, masakit po. Okay, turn. Medyo may konting discomfort. Naluluwa ka. Pero tolerable naman. So, ipapasok na nila dito sa test tube yung sample. Tapos dadalhin niya siya sa laboratory. Minuto lang ang itinagal ng pagkuha ng sample, pero ang paghihintay ng resulta aabuti ng 48 oras o katumbas ng 2 araw. Ayun po yung proseso po na ito ay endorsed po at ito po yung recommended ng World Health Organization. Sinusunod po natin yon kasi ito po yung tinatawag nating reference laboratory. Sila po yung nakakaalam ng best na methods para po dito. Steve Dailisan, GMA News.